Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Magandang hapon at isn't it good na nandito tayo ngayon sa araw na ito? Just a thought na gumising tayo at may mga hininga. It is always a blessing. Amen? Oh, regardless sa mga ano man yung mga sidelines or whatever na mga pangyayari sa buhay natin. It is still good to praise the Lord na nandito tayo at tayo ay buhay. And then in Psalm 150, 1-2, it says, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness. Amen? Amen. Lahat po tayong maghininga. Let us praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Amen? Praise the Lord. oh God, that you have done in our lives, oh God. And Lord, we just want to thank you, Father. We thank you, Lord, for all the works that you've done, all your creation, Lord.
knowing, Lord, in all the earth, Panginoon, that you are our mighty God, you are our powerful God. We thank you, Jesus. We thank you. We thank you for your great love to us. And indeed, nothing, Lord, nothing compares to the promise that we have in you. And yan, Lord, ang aming mga pinag-aawakan. In Jesus' name, amen. Let us pray. Lord, we thank you, O God. Tunay nga po na ang pangako mo, O Diyos, ay dapat na patuloy ka ng mga hawak, O Lord, sa katapatan nyo, sa kabutihan ninyo. At sa aming mga pagkukulang, patuloy kaming nahingi ng kapatawaran. Patuloy kami, Panginoon, na sa iyo ay nagpapalinis. Sa aming Panginoon ay iyong nga pong linisin ang banal na dugo ni Jesus. Sa aming paglapit sa iyong banal na trono. Aming pong inilalapit sa iyo patuloy ang bansang Pilipinas na iyong nga pong kalinain, Panginoon, at ang iyong ebanghelyo ay patuloy pong maipangaral. Panginoon, ganun din po, O Diyos, ang Taiwan ay patuloy pong dinudulog sa iyo. Lalo na sa panahon na ito na ang mga churches dito ay sa pag-aayuno at pananalangin. Kami nakikisa na kayo ang Diyos na gumalaw at kumilos sa bansang Taiwan na pagkaisahin nyo ang mga churches, mga Taiwanese, at foreign churches, O God, na ipanalangin ang bansang ito na maalit sa iyo. Panginoon, na maaabot ng gawain na ito dito man sa Taiwan o saan man sa mundo. Dalangin, Panginoon, ang mapagpala mong kamay ang bumago sa mga may sakit at karamdaman, kayo po ang magpagaling. Sa mga pangangailangan, kayo po ang tumugon. Sa mga nanghihina, kayo po ang magbigay kayo. Sa iyo, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat, maging ang gawain sa hapon na ito, na iyo nga pong pagharian. Ang pangalan ni Jesus ang maitaas. At Panginoon, kami man, O Diyos, ay hipuin, O Lord, na walang salita ng banal na Espiritu, at kami may mabago, O Diyos. Hallelujah. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Scripture reading for today is taken from the book of Joshua, chapter 3, verse 1 to 9. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, when they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the priests, who are Levites, carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 1,000 yards between you and the ark. Do not go near it. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Joshua said to the priests, take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priests who carry the ark of the covenant, when you reach the edge of the Jordan's waters, go and stand in the river. Joshua said to the Israelites,
Come here and listen to the words of the Lord your God. This is the word of God. Thanks be to God. Amen. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti, mapagpala, no? At hindi po siya kailanman nagpabaya sa atin. Amen. Papatuloy po tayo sa pagtalakay sa Book of Joshua. Nasa Joshua 3 po tayo. At ito po yung panahon na naghahanda na sila to take the promised land. At sa pangyayari na ito, we could learn things, principles, when God wants to do great things for us and through us. Pagka ang Diyos mayroong gustong gawin sa atin at sa pamamagitan natin. Una, may ginagawa ang Diyos. Bago siya may ipagawa sa kanyang mga anak o sa kanyang mga alagad, may gagawin muna siya sa buhay ng mga alagad. Makikita natin yan sa mga men and women of God na ginamit ng Diyos, no? May ginagawa siya sa buhay muna ng tao bago niya gagamitin ang tao na yun. Isa sa mga makikita natin kay Esther, alam niyo po yung Book of Esther, maganda po yung aklat, lalo na pagka pinag-aaralan natin ay ang paghahanda natin as bride of Christ. Siya po ay pinaghanda talaga bago makaharap ang hari. Pero bago yon ay meron hong paghiwalay na nangyari, no? Yung hari ay hiniwalayan yung reyna. At sa maraming pag-aaral, yung iba ay tinitignan iyon na yung pag-alis doon sa Old Covenant at pagkakaroon ng New Covenant. Ang mahalaga doon ay pinaghandaan, naging handa si Esther sa pagharap sa hari. At tayo rin naman ay haharap sa hari. One way or another, either na tayo po muna ay bumalik sa pagiging abo at harap sa Kanya, or bumalik ang Panginoon para sa atin. No? Ano bang pamamaraan, pero tayo po bilang mananampalataya ay dapat maging handa sa pagharap sa ating Panginoon. So when God wants to do great things for us and through us, ano ba yung dapat natin gawin? Paano ba tayo maging tao ng Diyos? Doon sa aklat ng Joshua, balikan ko po doon sa binasa, doon sa verse 1 to 4, sabi naman, early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan where they camped before crossing over. After 3 days, the officer went throughout the camp, giving orders to the people, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests who are Levites carrying it, you are to move out from your position and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 1,000 yards between you and the ark. Do not go near it. Now, alam natin na itong mga Israelita na ito, sila po ay hindi kasama maliban kay Joshua at kay Caleb. No, hindi sila kasama doon sa mga galing sa Ehipto. Sila po yung new generation, sapagkat yung old generation ay na-forfeit nila yung kanilang rights to enter the promised land because of their unbelief. Dahil sa kanilang hindi pananampalataya, ay hindi sila nakapasok sa lupang pangako. At ito po ay mga bago na, kaya sabi lang, then you will know which way to go, since you have never been this way before. Ito po ay kakaiba.
No, ang familiar lamang po dito ay si Caleb at si Joshua sapagkat sila po ay nakatawid sa dagat na hinati ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. So ito po yan, no? Naghahanda na sila. Now, alam niyo po, pagka ito pong lupa na ito ay mas maliit, yung lupang pangako na ito ay mas maliit po yan pagka ikukumpara natin sa aklat ng Genesis nung kinaugnay ng Panginoon si Abram, na hindi pa siya Abraham. Mas malaki po ang lupa na pinangako doon mula doon sa ilog ng Egypt, no? Merong part ng Egypt hanggang sa river Euphrates, a great river, yun po yung pangako doon sa ating father of faith na si Abraham, o nung siya po ay Abram pa. So, kukunin na nila yung lupang pangako. Ito'y pinangako ng Diyos. At ang dahilan bakit sila inalis sa Ehipto ay upang sila ang maging mga taong sumasamba sa Diyos. Meron hong kaugnayan sa pagsamba sa Diyos nung sila po ay inalis ng Panginoon. So that yung people ng God ay makapag-worship sa Kanya. At yan po ay makikita natin doon sa Book of Exodus kung paano ang pangunahing dahilan, hindi lamang yung pag-iyak ng mga Israelita na sila ay makalaya mula doon sa kanilang pagiging alipin, kundi sila po ay makasamba sa Diyos at makasama ng Diyos. No? Ngayon, sila po ay pinagbilinan yung mga officers po, no? Yung mga leaders. No, sabi ron, after 3 days, the officers went throughout the camp, no? Yung mga officers ng kalipunan, nag-ikot po doon sa camp. Sila po ay mahigit 2 milyon. Ano ang kanilang panawagan? When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the priests who are Levites carrying it, you are to move out from your position and follow it. Now, isa pa ho sa kailangan ho nating maunawaan na sa panahon na ito, at wala namang nabago, ang mga pwede lang maging priest ay ang lahi ni Levi. No? At yung Aaronic priesthood ay sa kanila lamang ibinigay. Ito po ay mayroong kaugnayan sa lahi. Kahit anong gustuhin ho natin na maging priest, kung ang pinag-uusapan ay pamatayan dito sa Old Testament, Old Covenant, ay hindi ho tayo pwede. Ngayon, during the New Testament, itong New Testament, tayo po ay naging kingdom of priests and kings. No? We are peculiar people, a holy people, no, na dedicated to God. Tayo po ay tinawag ng nakasama na sa royal priesthood. Amen. Dati, sa panahon na ito, lahi lamang ni Levi ang pwede maging priest. But now, every believers, ako, ikaw, kayo, tayo po ay kasama sa royal priesthood. Amen. We are peculiar people. Tayo po ay pinili ng Diyos. Tayo po ay hiniwalay ng Panginoon. At yun po ay patuloy ho natin kailangang maunawaan na tayo po ay hiwalay na sa sanlibutan. Bagaman tayo ay naririto, tayo po ay nasa kaharian na ng Panginoon. We already transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Now, ano ho ba yung Ark of the Covenant? Ito po ay portable chest na nandoon po yung mercy seat at yung cherubim. Itinatawag tong Ark of the Lord, tinatawag yung Ark of God, at then Ark of Testimony. At yan po ay, kung nasaan po yan, doon nila tinutuon yung kanilang mga panalangin.
At doon po yung tagpuan, sabi ro sa Exodus 25 verse 22, and there I will meet with you and I will speak with you from above the mercy seat, from between the two cherubim, which are on the ark of the testimony. So si Moses po, no? Pag siya po ay nananalangin, ay doon po siya, maliban lamang nung pagpunta niya sa bundok, kung saan ibinigay sa kanya yung law of Moses. At kaya maingat po yung mga officers, they went around, kasi nga po, pagka hindi Levita na priest, no, na naka-assign to carry the ark, ang lumapit po doon ay maaring mamatay. No, yun po yun, no? Kaya maingat silang pinagsasabihan. At yun po yung sa Old Covenant, no? Yung presensya ng Panginoon. Pero dito po sa atin, sa ating kapanahonan, sa dispensation of grace, during now, sa New Covenant, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin because yung po yung pag-manifest ng God in the flesh, na siya po yung Emmanuel, si Jesus Christ. Kaya ang sino mang pinananahanan ni Kristo ay pinapanahanan ng presensya ng Panginoon. Kaya po tayo, carrier po tayo ng presence of God. No? Ang humipo sa atin ay humihipo laban sa Panginoon. At may kita po natin yun doon kay Saul, nung siya po ay kinonfront ni Jesus Christ bago siya maging Apostle Paul, sinabi ng ating Panginoon, bakit mo ako pine-persecute? Hindi naman kita pine-persecute, sabi ni Saul. No? Pero ano ang pine-persecute ni Saul? Yung mga mananampalataya. So mga kapatid, dapat ho makita ho natin na tayo po ay carrier ng presence ng Lord. No? Nais ng Panginoon din na tayo po ay nasa presensya niya palagian. Ito po yung Ark of the Covenant. Now, tingnan mo natin how they ended doon sa chapter 3. Basahin ko po yung 15 to 17. Now, the Jordan is at flood stage all during harvest. Yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Zaretan, while the water flowing down to the sea of the Arabah, the Salt Sea, was completely cut off. So the people crossed over opposite Jericho. The priests who carried the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the middle of the Jordan, while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on dry ground. Now, kaya kung makikita natin, hindi pa nila na-experience ito, maliban kay Caleb at kay Joshua, na sila po ay lumakad, no, sa natuyong ilog. No, doon ay dagat sa Red Sea, ito po ay ilog Jordan. Now, ito panahon na ito, during harvest, ito po yung panahon na kung saan malaki yung ilog. Ang sabi doon sa ilang nabasa ko, ang pangkaraniwang sukat nung lapad ng ilog ay nasa 100 metro, no? Pero pagdating ng harvest time, ito ay umaabot ng 1 kilometro. So malaki yun, no? Ito ay 10 times. Depende doon sa mga nag-aaral. Sa kahit na maging doble lamang, ito po ay malaki na. Ano ang ibig sabihin yon? Ito po ay lumaragas ang tubig, mga kapatid. At sila po ay hindi lamang mga
kalalakihan, kundi nariyan ang buong lipi ng Israel noong kapanahunan na yon, kasama ang mga bata, mga hayop, at sila po ay tatawid doon sa Ilog Jordan. Pero ano po ang nangyari? No? Pagka umapak, kung saan umapak, no? Pagka umapak yung paa noong priest, natutuyo yung lupa. Kaya ito po ay isang himala na ginawa ng Panginoon. At kakaiba ito, yung doon sa Red Sea, ito ay nahati. Ito naman, kailangan muna nilang apakan at kung saan umapak, yun ang natutuyo. So magkaiba po yun, no? Yun ay nakita nila yung paghati, ito naman ay tuwing umaapak. At yun nga, yung tubig ay huminto sa pagdaloy. No? So tapos na po tayo. Tapos na, kasi verse 17 na yan. So now, let us look yung mga bagay na pwede nating take away dito as believers, dito sa New Covenant. Things we must consider when God wants to do great things for us and through us. Alam niyo po, ganun ang Panginoon eh. May gagawin siya sa atin, and then eventually, may gagawin siya sa pamamagitan natin. May ginawa ang Diyos kay Saul, siya ay naging Paul, at sa pamamagitan niya, maraming churches ang nasimulan. May ginawa ang Panginoon kay Peter, at sa pamamagitan ni Peter, no, ay lumago rin yung gawain. At may ginawa ang Panginoon kay Philip, no? At sa pamamagitan niya ay patuloy pong lumawak ang pangangaral ng Ebanghelyo. So bago tayo gamitin ng Panginoon, may gagawin muna siya sa atin. Kung papaano si Moses, nakita muna niya yung burning bush. No? Nagkaroon muna siya ng personal encounter with God. At naranasan niya ang pagkilos ng Panginoon. So binago muna siya ng Panginoon. Nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon. At pagkatapos niyo, siya ay ginamit ng Panginoon. At may kita natin patuloy yung team na yon, no? Na may gagawin muna ang Diyos. May gagawin muna ang Diyos sa isang tao at gamitin ng Diyos Palitan mo yung mic. yung tao na yon, no? Okay. So, mga kapatid, hindi ho nagbabago ang kaparaanan ng Panginoon, pero laging bago kung papaano siya mangusap, kung papaano siya mangaral, no? Paano siya gumawa papaano po siya gumawa sa pamamagitan po ng kanyang mga alagad, no? Sa pamamagitan po ng mga taong instrumento niya. So there are things that we must consider when God wants to do great things to us and for us. No? Number 1, tingnan muna natin dito. Umakyat tayo ng isang verse. No? Natapos tayo kanina sa verse 4. Tingnan muna natin sa verse 5. Sabi dito, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Sabi ron sa Tagalog, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Now, consecrate ourselves. When God wants to do great things for us and through us, we need to be consecrated for God. Nahiwalay tayo, no? Yung consecrate, yung pagka sinabing consecrated, ikaw ay inihiwalay para ikaw ay magamit for higher purpose. Gaano man tayo kaordinaryo ang tingin sa atin ng mundo,
Once na tayo ay inihiwalay ng Panginoon, inihihiwalay niya tayo for higher purpose, for greater purpose, for divine purpose. Ano ibig sabihin ng consecration o consecrated? To be consecrated for God means to be clean, to be separated, and to be prepared for God. No? You are clean, you are separated, you are prepared for God. No? Nililinis ka, pinababanal ka. Yung pagpapabanal ay paghihiwalay from common to holy. Gaano man kasimple, maaring ikaw ay isang kahoy. No, alam niyo po, maraming kahoy doon sa tabernakulo. Pero yung mga kahoy na yon, pagka sila po ay ginamit na accessories doon sa tabernakulo, siya po ay nagiging banal. No, kaya nga po ang sabi ng Panginoon, ano ba ang nagpapabanal? Yung ginto o yung altar? Pagka inalay mo sa ang yaman o ang ginto o pilak sa altar, ito po ay nagiging banal. Ito ay para sa Diyos. No? Now, to be as people, once we say we are consecrated for God, purpose, ito po ay, ang ibig sabihin yon, now we will follow His plan, His purpose, His timing, His ways, His leading. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ang kalooban mo ang masunod, hindi po ako. Ikaw na ang aking Panginoon. So kakaiba po ito sa pangkaraniwang kaisipan sa relihiyon. Ang relihiyon, kaya nga po, ay pwede mong idagdag ang Panginoong Jesus. Yan po yung kanilang pag-aaral patungkol sa India, no? Pagka sinabi ng mga missionary doon o ng mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, tanggapin mo si Kristo Jesus bilang tagapagligtas. Ay tatanggapin nga nila. Tatanggapin nga nila. Ang tanong, tinanggap ba nila bilang Panginoon? Tatanggapin nila bilang isa sa Panginoon. At ang altar nila, kung meron silang altar, nariyan yung iba yung mga Diyos-Diyosan nila, ay marami silang Diyos-Diyosan, at isasama roon yung litrato o yung Bible. So, isa siya sa mga Diyos-Diyosan nila. Tinanggap na naman nila. At ganon din dito sa Taiwan. At isa yun sa mga naunawaan ko, bakit ang kanilang indicator na yung tao ay tunay nga pong nanampalataya at tatalikod na sa kanyang former na pananampalataya ay pag siya po ay nagpabautismo na. Sapagkat tatanggapin din nila si Kristo Jesus bilang Panginoon. Pero isa lamang doon sa mga Panginoon. Ang tawag po doon ay syncretism. No? Idinadagdag mo para parang ang kaisipan yon, baka isa rito ay totoo, at least pinaglilingkuran ko at magkakasama sila sa altar. No? But hindi po yun ang consecration. Ang consecration is, I am dedicated for you, your plan, your way, your purpose, your timing, your word, your leading. You are my Lord. I am your servant. You are my all in all. So consecrated believers are sold out to live God's purposes and plans for their lives. Hindi na ako, ikaw po ang masusunod sa akin. Now, yun po yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 21. If anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor. To be consecrated is to be a vessel for honor. Po, yung po, tayo po ay nagiging daluyan ng Panginoon. Tayo po ay nagiging instrumento ng Panginoon. Ang buhay po natin ngayon
ay hindi na sa atin, ito ay sa Panginoon, at tayo po ay ready para sa mission na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Bilang mananampalataya, saan man tayo dalhin, tayo po ay patuloy pong mananalig at magpapagamit. Makikita ho natin yan, no, doon sa Book of Acts. Sa Acts chapter 2 to 6, makikita natin yung paglago ng gawain doon sa Jerusalem. But pag lumalago ang gawain, no, sila po ay by the thousand na, mahigit ng 10,000, at dahil nga nakaka-enjoy, di ba? Meron mo 10,000 sila, mahigit doon, lumalago. Ano ang inalaw ng Lord? Inalaw ng Lord na magkaroon ng persecution. Okay? Bakit ho? Kasi ang sabi ng Panginoon, then you will be witnesses to me from Jerusalem to Judea, to Samaria, and to the uttermost part of the world. But they stayed doon sa Jerusalem. Stay sila sa Jerusalem. So, inalaw ng Lord yung persecution. Pagkatapos ng persecution, makikita natin sa chapter 8 ng Book of Acts, sila po ay nagsikalat. Lahat ng mananampalataya ay nagsikalat. At kung nasaan sila, sila po ay naging mga ngaral doon. Kung nasaan sila, nandoon po yung pangangaral. Sino po? Mga apostles? Hindi po. Yung mga apostles na tira sa Jerusalem, ang mga mananampalataya, ang naging mga mangangaral. Kaya lahat po tayo ay pwedeng gamitin ng Panginoon. So to be consecrated is to be consecrated or to be dedicated for God's purpose. Now, number 2, when God wants to do great things for us, He ordained leaders. Now, sa New Testament po, alam niyo po yung salitang Joshua, yung pangalan Joshua, ito po ay kahalintulad ng pangalan ni Jesus. Na ang Diyos ang tagapagligtas. No? At sa ating hong panahon, yung ating Joshua ay ang Panginoong Yesus. Siya po ang naghahari sa atin. Sabi rin, the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses, the priest who carried the ark of the covenant. When you reach the edge of the Jordan waters, go and stand in the river. Now, tingnan mo natin, kung si Joshua ay iniangat ng Diyos sa Israel, ang Panginoong Yesus naman ay iniangat niya upang lahat ng manampalataya sa Kanya ay maligtas. At siya po ang ating leader, the one who is leading us, the one who is lording over us. No? At sa New Testament po, ang pamunuan, at nakikita po natin yan sa aklat sa pastoral epistles, na naglagay ang Panginoon ng multiple leaders. Hindi ho katulad doon sa Old Covenant na meron tayong nakikitang mga Moses, makikita natin Joshua, makikita natin si Samson, no? Makikita natin si David. Pero pagdating mo sa New Testament, from the start, si Jesus Christ, He chose 12, no? Team of leaders. At sa church planting ni Paul, hindi lamang po siya mag-isa, marami po sila, no? Doon sa Romans 16, may kita natin yung team ni Paul, no? May mga kasamang mga kalalakihan at may mga kasamang mga kababaihan na sinasabing deaconess, no? At doon sa makikita niyo po yan sa Romans 16. At makikita rin po natin na meron sila ay pinamumunuan ng mga elders, no, at deacons, no?
Doon sa Timothy, inilatag ho ni Paul ano ang mga katungkulan at papaano pinipili yung elders and deacons. And then there are apostles, no? Prophets, evangelists, pastors, and teachers. So ito po ay ang New Testament ay iba ho yung pamamaraan, no? Hindi ho yun katulad nung ditong sa panahon ng Old Covenant. Merong isang leader, and then there are ang mga tagasunod ay nakatuon doon. Sa ngayon po, ang ating hong high priest ay si Jesus Christ. Amen. Sa ngayon po, ang ating Joshua ay si Jesus Christ. And then under him are leaders sa mga local churches, led by elders, led by deacons, led by the different ministries, no? Hindi lamang pastor, no? Kundi may mga teachers, may mga apostles, no? Pagamat hindi natin ginagamit yun, mostly ang katapat niya ngayon ay mga missionaries or pioneers. So there are God-ordained leadership. And when God wants to do great things, He raises up people. At nakikita natin yan sa throughout the church history. Nang nagkaroon ng kadiliman sa pananampalataya na ang Romano, na kung saan ang Catholicism ay umalis sa katotohanan ng salita ng Diyos. Merong siyang mga ni-raise up na mga naging pioneers ng Reformation. No? Nariyan sila Zwingli, nariyan sila Luther. Nagkaroon ng Reformation, nagkaroon ng pangangaral para bumalik ang mga tao sa salita ng Diyos at na-print ang salita ng Diyos. And throughout sa church history, meron siyang inaangat na mga tao upang pangunahan ang gawain ng Panginoon. Na ang England po ay masyadong nalugmok sa kahirapan, no, na 17th century. Sila po ay naghihirap. Alam niyo po, yung panahon na yon, may mga bata. Yung mga bata, 6 years old, no, up to 12 years old. Minsan may mga bata pa, yun po ang ginagamit nila sa coal mining. Pinapapasok doon sa mga sa pagmimina ng coal. At marami doon ay namamatay sa pagmimina. At naroon din yung slavery. At inangat ng Panginoon ang katulad nila John Wesley. Inangat ng Panginoon ang ilang mga mangangaral upang maipangaral ang katwiran ng Diyos. Sa mga kapanahunan, may inaangat ang Panginoon, at usually there are groups upang ang mga tao ay manumbalik sa Kanya. Pag may gustong gawing malaki ang Diyos, He ordained leaders. He prepared people who will spearhead yung movement. Noong ang mga Western churches ay nakontento na lamang, no, sa kanilang mga churches, merong isang gumagawa ng sapatos ang kanyang hinipo upang ibalik sa pagmimisyon ang simbahan, ang iglesia. So mga kapatid, may pagkilos ang Diyos. May pagkilos ang Diyos sa ating panahon at sa ating kapanahon. Sa Pilipinas ay maraming iniangat ang Panginoon ng mga ngaral na maaring hindi nyo kilala, pero sila po ay ginamit upang yung nakikita natin ngayon na parang maunlad na gawain sa Pilipinas, hindi ho ganyan dati. 50 years ago,
ay hindi po ganoon ang movement ng Christianity sa Pilipinas. 1970s, mid of 70s, dumating sa Pilipinas si Billy Graham. Pinagsama-sama niya ang mga different denomination at sa pamamagitan yon ay nagkaroon ng sigla sa pangangaral ng salita ng Diyos. 80s, late 80s, early 90s, nagkaroon ng tinatawag na movement of discipling a whole nation o yung Dawn 2000. Ang aim yon ay magkaroon ng isang man lamang simbahan sa bawat barangay. Alam niyo ho ngayon, pagka pumunta kayo sa atin, ay maraming barangay, ay napakarami. Bawat street ay may churches na. Hindi ko alam kung magpapasalamat ako o maguguluhan. Pero dumami talaga ang churches. No? Hindi katulad yun noon. No? So yung pagkilos ng Panginoon, meron siyang ginagawa, and He ordained people. He ordained ordinary people to do extraordinary ways. At yun po yung sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians. He chooses the lowly things, He chooses the foolish things of this world to confound the wise. And we have to accept yung kanyang leadership na inaangat. At dito may ginagawa si Joshua together with the priests. Pangatlo, we need to listen to His Word. Kaya nga po, ang inuuna ay inuna ng Panginoon, kausapin, kaugnayin ay si Joshua. If you keep this book of the law, sabi niya, meditate on it day and night, then you will be successful. Ang inuna po ng Panginoon ay si Joshua. At pagkatapos nyon, dahil siya po ay babad na sa salita ng Diyos, hindi sa kaisipan ng tao, siya po ay nagagamit din para ipahayag ang salita ng Diyos. Sabi ro sa verse 9, Joshua said to the Israelites, "Come here and listen to the words of the Lord your God. This is how you will know that the living God is among you, that He will certainly drive out before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, the Girgashites, the Amorites, and the Jebusites." Maaari sabi, sino ba yung mga sites na yan? Ang alam ko lamang ngayon ay mga mga vlogger sites, di ba? Nung bata ako ay may parasite. Tawa-tawa kayo, meron, di ba nung bata, meron kang parasite sa ulo, may parasite sa tiyan. So, mga kapatid, listen to God's Word. Now, mga kapatid, ngayon, ang kaibahan doon sa Old Covenant, doon sa Old Testament, ang kanilang kalaban noon ay natural na tao. But now, itinuturo sa atin ng salita ng Diyos that our battle is not against flesh and blood. Ito po ay spiritual, against the higher forces, the prince of darkness, demons, principalities. At ang pakikipagbaka ay hindi na sa paggamit ng sundang, ng sword. Ang pakikipagbaka ay sa pananalangin. At makikita natin yan sa Ephesians 6, yung na tayo po ay manalangin ng lahat ng uri ng panalangin. At tayo po ay humaharap talaga sa iba't ibang mga pagsubok. At bilang mananampalataya, let us be discerning. Hindi lahat, minsan kasi ang sinasabi na iba, naku, itong pagsubok na to ay galing sa Diyos. May sakit, ito ay galing sa Diyos. Pagka galing sa Diyos siya, huwag kang magpa-doktor, huwag kang uminom ng gamot. Huwag kang humiling ng kagaling kasi galing pala yan sa Diyos. So, ibig sabihin yun, tinatanggihan mo.
Sabi, regalo ito ng Diyos. Tapos kung ikaw ay nag-undergo ng mga iba't ibang suliranin at sinabi mo, ito ay galing sa... Naku mga kapatid, hindi mo makikita na yung battle ay spiritual. Hindi ka makikipag-battle sa prayer. Nakuha mo natin? Ito sinasabi mo eh. Ito ay galing siya doon. Huwag kang umiigamot. Patutod. Kasi galing pala sa kanya yan. Tapos tinatanggihan mo. Hello? Diba minsan ganun tayo, diba? Ay minsan ang galing yun sa pagkain. Galing natin. Galing yun, at galing yun sa... So may mga pagsubok ko, may mga laban tayo, lagi ko nagtata, may mga laban tayo sa spiritual. At tayo po ay nasa labang spiritual, mga kapatid. Ang kaaway ho, hindi ho tayo gustong magtagumpay sa buhay. Ang kaaway po, gusto tayong maghirap. He came that we might have life. Magkaroon tayo ng buhay. No? At kung ang Panginoon ay pumunta rito upang tayo magkaroon ng buhay, alam na natin na ang kalooban ng Diyos ay yung buhay. Kung ang Panginoon ay nagpagaling noon, alam natin na ang kalooban ng Diyos ay kagalingan. Kung ang Panginoon ay nag-provide noon, alam natin na ang kalooban ng Panginoon ay provision. No? Now, dito lamang po nagkakaiba kasi kaya nagkakaroon ng mga extreme dahil alam nila na ang Diyos ay provider. Pero alam niyo po kasi yung prosperity magkakaiba-iba yan eh. No? May iba na sila ay prosperous na pagka sila ay kumakain ng 3 times a day. And that's good. May ano, di ba? Kasi ang nangyari yung sa Western Church, no, ang kanilang sukatan ay ano yung bagong aeroplano, bagong kotse, bagong sneakers sa mga pastor. At totoo yun. Pero mag-a-appeal sila, makikita niya, mag-a-appeal sila sa TV, nangangailangan sila sa ministry, and then makikita mo, maya-maya, may bagong sneakers. Sneakers na ano yun, yung top of the line. May bagong kotse. And then, they will say na they are blessed. Na ngayon, ang nakikita mo ngayon, ang blessing ay yung material things. Wherein, doon sa salita ng Diyos, ang sinasabi niya, gamitin natin yung ating wealth, no? For the good. Gamitin natin yung ating wealth para sa expansion of the kingdom. At yun ay pinakita sa buhay ni Barnabas. Diba si Barnabas, meron siyang mga pagmamayari, no? Binenta niya yon para sa kaharian ng Panginoon. So doon po yun, no? At dahil doon, at dahil may mga kapatiran, ay walang nangailangan sa kanila noong panahon na yon. So ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Si Jesus Christ, no, ay naging mahirap upang dumami ang mayaman. Sinasabi ko yan sa salita ng Diyos upang payamanin tayo. Ngayon, pagkakaisipan nating yaman ay yung yaman na ikaw ay mailagay sa Forbes 500, ay kakaiba na mo yun. No? Kasi may kita natin sila Paul. No? Bakit sila nakakapag-travel nung panahon na yon? It's because they were able to enrich others. And then, sabi nga nila, kami ay naghihirap, but we are able to enrich others. At yung mga yon ay sumusuport sa kanilang gawain. At dahil doon ay naihahayag ang salita ng Diyos sa mas malawak na kaparaanan. At may kita natin doon the purpose kung bakit tayo binibless ng Lord is for His kingdom, for His purpose. At doon po yung kaisipan that you are consecrated for God's purpose. Consecrated ka na mula ulo hanggang paa,
kasama bulsa, it is for God's purpose. Amen. Hello? No? Listen to His Word. No? Listen to His Word. May kita mo natin yun. Diba? Na ito po ay para sa paghahari ng Panginoon. Listen to His Word. Balik tayo sa salita ng Diyos. No? Na makikita natin that yung blessing ho ay yung kaluluwa na maabot natin sa Panginoon. Na nagsasaya ang langit dahil sa isang kaluluwa na nanunumbalik. Amen. When God wants to do great things for us, let us go back to His Word. Lord, ano ba ang sinasabi mo? At ano po ang nais mo mangyari sa aking kapanahunan, sa aking buhay? At may kita natin yan sa mga patutuo ng mga mananampalataya, no? na nagpagamit sa Panginoon. Pang-apat po na makikita natin ay meron hong ibinibigay ang Panginoon doon sa leadership. No? Sabi rito, giving orders to the people. When you see the Ark of the Covenant of the Lord your God and the priests who are Levites carrying it, you are to move out from your position and follow it. Napaka-importante ho yun. Kasi kung sila ay, makakarating naman ako sa promised land, pero tatambay muna ako rito sa wilderness. Hindi ko makakapunta, mga kapatid. Ang makakarating naman ako sa langit, pero dito muna ako sa mundo. Baka hindi ka makapunta. Nakuha ho natin. No? May mga instruction ho. At may kita ho natin yan maging sa salita ng Diyos. Sinasabi kay Timothy ni Paul, study to show thyself. No? Na ikaw ay karapat dapat na mangaral. Hindi, mag-provide naman ng Lord ng wisdom. Pagkabukas ng bunganga ko, lalabas ang salita ng Diyos. Hindi na ako mag-study. Hindi ho. At minsan tayo po ay, meron pa, na imbis na magpasalamat tayo na ginagamit tayo ng Diyos, ay maaaring pagsabihin, ako nga, hindi nag-aral, ginagamit ako ng Diyos, hindi ako mag-aral. And that is not. The Bible clearly said, study to show thyself. Study to show yourself. Na ikaw ay magpanawagan. Kung hindi man tayo nakapag-aral ng formal, no? Marami akong kakilala na hindi nakapag-aral ng formal, pero grabe magbasa ng libro. Hindi nakapasok sa Bible school, pero grabe mangaral. Bakit? Nag-aral sila. Hindi man sila makapasok sa Bible school na formal, but they study. Ganon po yung Prince of Preachers, si Charles Haddon Spurgeon. Bata, kabataan. No? Hindi siya nakapag-aral sa formal, pero that doesn't mean na hindi siya nag-aral. Sabi, ay di ba yung mga alagad, sabi doon sa Book of Acts, hindi sila nag-aral. Yes, hindi sila nag-aral sa formal na paaralan ng mga Pariseyo. Pero sinong kasama nila araw-araw? Si Jesus Christ. Sabihin mo yan na huwag kang mag-aaral kung kasama mo si Jesus Christ physical araw-araw. Nakuha natin. No? Kasi, ang katotohanan, alam niyo po, habang nag-aaral ka, lalong makikita, wala kang alam. Habang nag-aaral ka, lalong makikita na wala kang alam. Kasi pagka yung tao maingay at nagsasabing maraming alam, lalo na ngayon no, sa Facebook, maraming followers yung maiingay. Talaga, basta emotional talaga maraming followers. At minsan hindi na talaga nag-iisip yun.
babalikan mo eh. Yung nga ba talaga sinasabi ng salita ng Diyos? Aralin, maging berean ka. Suriin mo. Yun nga ba yung sinasabi ng Panginoon? At yun po yung ating kalakalan ngayon. Sinasabi ko po ngayon, no? Marami kayong mapapanood. Marami kayong ano. Pero pwede naman po kayong manood ng lahat. Pero kayo mismo dapat ang mag-aral. Kayo mismo, aralin ninyo. No? Kung may binasang talata, basahin niyo yung buong chapter. Yun nga ba yung pinag-uusapan doon? Alamin niyo, ano ba yung pinag-uusapan? Sino yung mga tao? Saan ba to? Ito ba ay nasa Old Covenant? O ito ba ay nasa New Testament? Ito ba ay covered ba with the blood of Christ? Or, diba? Kasi, maraming bagay po na hindi na natin ginagawa dahil yun ay covered by the blood of Christ. Hindi na tayo nagpapatuli para maligtas. Baka sabihin, ay hindi na pala tuloy. Hindi na tayo para maligtas. Para ma-enter doon sa covenant. No? Kasi ang tinutuli sa New Testament, ang tinutuli na po ay yung puso natin. Amen. So nakuha ho natin, so kailangan aralin ho natin ang salita ng Diyos. No, meron hong ibinibigay ang salita ng Diyos, and then let us learn, let us become Bereans, no? Alam niyo yung mga Bereans, nakikinig na sila kay Apostle Paul, pero kahit si Apostle Paul pa ang nagsasalita, babalik sila sa kanilang bahay para aralin yun nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. No? Kasi ngayon, ang mga mahilig, lalo na ang Pinoy, alam niyo po ang Pinoy, mahilig sa ad hominem. Ano ba ibig sabihin ng ad hominem? Diba? Mas gustong-gusto natin yung nambubus ka. Alam niyo yung taong malakas mang-asar, ayun, sa atin panalo yun, di ba? Sa atin panalo yun, yung pagka nasisira na yung pagkatao ng isa, ay, naku, uyo, bakit? Parang, di ba? Pero mga kapatid, lagi ho natin tatandaan ang katotohanan mo, hindi ho palakasan. Ang katotohanan ko, ay yung salita ng Diyos, inaaral po natin yun. Kaya nga ho sila no? Sila po ay maingat ho. Ayaw nila na yung salita ng mga leaders ay ipasa-pasa. Sila muna, yung mga leaders mismo, pumupunta ro sa mga tao na malapit, giving orders to the people. When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the priests who are Levites carrying it, sila ho mismo, no? Sabi no sa verse 2, after 3 days, the officers went throughout the camp. Talagang nag-ikot po sila. Para sila mismo ang magsabi ng instruction. Ito yung clear instruction. Bakit ho? Kasi delikado pagka masyado silang lumapit, maaari nilang ikamatay. Yeah. Pagka naiwan sila, hindi sila makapasok sa promised land. Verse 6, Joshua said to the priests, take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. Nauna yung mga priests. Alam niyo po, makikita natin yan, yung pattern na yan, no? Pagka merong gera, ang nauna ay yung praise and worship team at yung mga priests, di ba? Sila ang una sa gera. Yeah. Di ba? Ayan. Yung mga kumakanta. No? Bakit ho? Kasi yun yung kaparaanan ng Panginoon eh. Ang kaparaanan ng sanlibutan, ang mauuna ay yung magaling sa paghawak ng sundang. Diba? Magaling pumatay, yun ang hahawak. Yung pinakamagagaling na sundalo, yun ang mauuna. Pero hindi ang kaparaanan ng Panginoon ay yung kanyang presensya. Magpuri kayo, sumamba kayo sa akin. At
habang sila sumasamba, ang Diyos may ginagawa doon sa kampo ng kaaway. No? Kaya nga po, kahit yung pag-aawitan o pagtugtugan, hindi po yun basta ritual lang, at tugtog tayo, umawit tayo. At hindi ka naghanda, hindi mo pinaghanda yung sarili mo. No? O kahit kung ano-ano yung inilagay mo sa isip mo, sa mata mo, pinanood mo kung ano man. Tapos magsiservice na bukas, Lord, patawarin mo. Kasi hindi yun yung kaisipan ng consecrated. You are consecrated for God's purpose. Kasi may gagawin ang Diyos. Kasi haharap ka sa isang labanan. Kasi hindi siya ordinaryong bagay. You are already separated for God's purpose. May gagawin ang Diyos sa pamamagitan mo. Hindi siya talento lamang. Kasi pwedeng very talented, pero wala ang anointing, wala yung presence ng Lord. Wala akong paghipo yun. Tapos ano pa yung pinagagawa? No? So mga kapatid, napaka-importante ho yun. Kaya nga po, kung makikita mo natin, doon sa pagpili, doon sa New Testament, no? Yung pagpili doon, pagpili ng mga maglilingkod, mga mamumuno. Merong criteria sila Paul. No? May mga criteria yung mga mananampalataya na sinulat sa salita ng Diyos. May criteria ang Panginoon. Bakit po? Kasi ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi just. Amen. Hindi basta-basta sa Tagalog. Basta ako, magaling ako naman po. Ano po lang ka? Hindi ko na, ano na yan, sisim na lang yan sa akin. No? Hindi mo inanda yung puso mo, hindi mo inanda yung isip mo. Diba? Kung hindi ho natin, kung ano man yung ginagawa natin sa church, iba ho. Kasi iyan po ay hindi na para sa tao, kundi para sa Diyos. Amen. Maging pagluluto man yan, maging paghahanda ng lugar, ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Consecrated ka for God's purpose. Amen. Sa pangangaral, you are consecrated for God's purpose. Ano man, no? Ito ay ginagawa ko para sa kapurihan ng Diyos. Ano man yung ginagawa ko, it is for God. I am consecrated for God. Kung ikaw ay mangangaral, at sasabihin mo, ay tatayo na lang ako ron. Hindi na ako mag-aaral. Kasi sabi ng Lord, pagka tumayo kami, ay mangungusap ang banal na Espiritu. Pagka hinuli ka, magpahuli ka muna. Nakakulong ka. Pagka inaresto ka, patungkol yun doon, hindi yung patungkol sa pangangaral. So, at minsan yun po yung trap ng mga matagal na ako, meron na ako, magbubukas na lamang ako dyan ng magbubukas na lamang ako ng ligo. Alam niyo yun? Magbubukas ka ng ligo o 555. Diba? Nakakuha niyo yun? Kasi meron ka ng stocks of preaching. Ang gagawin mo, magbukas na lang ako yan, magpe-prepare. Meron na akong nagamit, no? Now remember, ang mana ay laging sa umaga. Hindi mo na magagamit yung mana kahapon para sa ngayon. It should be fresh. Bakit ho? Kasi nangungusap ang Panginoon. No? Nangungusap ang Panginoon. At nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng mga ngaral for a specific time and specific people. Kaya minsan nakala ninyo, itong pastor na ito, pinaparinigan ako. Hindi ho. Nag-aral, nanalangin, nangaral. Ganito yun eh. Hiniling mo sa Panginoon na ang Diyos ay mangusap sa iyo through you. And then, may madadaanan, ang akala mo ikaw ay pinaringgan. Baka nga! Pero hindi naman. Alam niyo, mahina yung aking radar, kaya wala naman.
let us follow mag-ano tayo doon sa pakikinig sa ating, sa Lord natin. Kasi siya nagbibigay ng instruction. Amen. At ito, sa panahon na ito, si Joshua, napaka-ingat po siya talaga. No? Kung kailan kukunin yung ark. Hindi ko alam eh. Kasi maaaring may kaugnayan yun doon sa paghinto ng tubig. No? Hindi ko alam. Pero makikita natin na paglakad nila, sa verse 5, they took a step of faith. When God wants to do great things for us, we need to take a step of faith. Hindi tayo sa pepedsa, Lord, gusto mo akong pagalingin. Hindi, pagalingin mo naman ako. Bakit pa ako maglulublog ng 7 beses doon sa ilog na marumi? Ayun ang ano ng Panginoon eh. Diba? Yung iba naman ang ginagawa, 7 beses, ikaw maglublog ka rin sa 7 beses. Hindi ho, yung point is specific instruction sa specific man. Amen. Ha? Baka ginawa nyo naman yan. Para ka gumaling, maglublog ka sa ng 7 beses sa bathtub, di ba? Hindi ho, specific yun eh. O yung iba, or ikaw na, baka ikaw ay nananalangin sa may sakit, di ba? Dudura ka, gagawa ka ng putik, ilalagay mo. Hindi, ginawa yun ni Jesus Christ. Siya gumawa doon. Hindi ikaw. Ang sinasabi sa atin, pagka may sakit, ano raw, tumawag ng matatanda ng iglesia, diba? Panalangin, no? Pahiran ng langis, at ang panalangin may pananampalataya ay malaki ang nagagawa. Ayun po ang katuruan para sa atin. Yung mga ginawa ng Panginoong Yesus, ginawa niya for a specific reason, for a specific people. Hindi naman niya inulit. Hindi siya nagulit na laging kung dudura, gagawa ng putik. Hindi niya lang ginagawa yun eh. Nakuha po natin, mayroong instruction na ibinigay ng Panginoon sa salita niya. Ano raw? Yung may sakit, tumawag ng mga matatanda sa iglesia, yung elders of the church or leaders of the church, then anoint ng oil, panalangin, yung prayer of faith, ay makapangyarihan. So, take a step of faith. Tingnan mo natin, paano yun? So, makikita natin, yung panahon na yan, baha ang Ilog Jordan. Baha po yun. No? Malawak po. 10 times sa ordinary yung tubig. At ito na nga po, ang instruction ay mauuna yung mga pari, lalong-lalo na yung may hawak ng Ark of the Covenant. And it will need faith. Kailangan silang humakbang. Pagka sila hindi humakbang at magreklamo sila, Joshua ka naman, kita mo, ano ba yan gusto mong gawin sa amin? Hindi na lang ba pwedeng gumawa ng ark ang Lord para tayo punta sa promised land? Hindi ba pwede yung ginawa ni Moses na hampasin lamang yung tubig? No? Kasi nga, may specific ang Panginoon na pakikipag-ugnayan sa atin. Kaya kailangan mo natin lagi na nakikipag-ugnay sa Kanya, Lord. No? Anong sabi ng salita ng Diyos? Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Lord, ito yung ginawa nila ni Moses. Nahati yung dagat, hatiin mo rin, Panginoon. Hindi. Kasi sila ay hindi Moses generation, sila ay Joshua generation. They are the generation who will take the promised land and they need to experience God. Amen. Hindi nila kailangan yung experience nung nakaraan. They need it right there and then. Bakit po? Kasi yung mangyayari na yun ang magiging patotoo sa kanila that God is doing something in them para yung faith nila mag-arise
nakasama nga nila ang Diyos. Bakit? Dahil ang kakalabanin nila ay mga organized armies. Mga nation na merong armies. Sila ay galing sa wilderness. Hindi naman sila trained military. Anong ginawa nila sa wilderness? Ang ginawa nila sa wilderness ay mag-complain. Yung mga magulang nila. Di ba? Malinaw po yun. Ang gawain ng mga, pag binasa natin yung Hebrews, di ba? Yung book of Hebrews, yung gawain ng Moses generation, mag-complain. Di ba? Mga mahilig kung meron kong investigador, sila ay reklamador. Diba? Yan ang Moses generation. But this generation, they are the one who will take the promised land and they need to take step of faith. Amen. Na sila mismo, na sila mismo ay makakaranas ng himala ng Diyos. Kaya may mga panahon na tayo po ay nakakaranas na inaalaw ng Lord that there will be difficulties. Bakit po? There will be wars. Spiritual warfare. May kita mo natin yun. Si David, nung inihahanda siya ng Panginoon para harapin ang isang Goliath, hinanda mo na siya sa pakikipagharap laban sa leon, laban sa oso. Hindi siya kaagad nakaharap kay Goliath. Meron muna siyang mga hinarap na maliliit na kalaban at inihahanda siya ng Panginoon para sa doon sa laban na magpapaibot ng kanyang destiny. Para makikita ng tao, ito ang kinakasihan ng Diyos. At sa ating buhay ho, mga kapatid, hindi ho tayo kailangan pwedeng mag-rely. Kung pastor ang tatay mo, tatay ko pastor, kaya okay ako. Hindi ka pa pwedeng mag-rely doon sa mga nakaraan mong experience na magdadala sa you still need to listen to what God is saying to you right now doon sa hinaharap mong problema. No? Kung ano man yung problema mo, isipin mo na yan ay parang isang tubig na malaki. At ayaw mong harapin. Pero minsan kailangan nating harapin. At ito po paano nila hinarap. Kapag ang mga talampakan ng mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaba ng Panginoon, ang Panginoon ng buong lupa ay tumuntong sa tubig ng Hordan, ang tubig ng Hordan ay hinto sa pag-agos. Their feet touched the water's edge, the water from the upstream stopped flowing. Kakaiba po ito doon sa nangyari kay Moses. Hinati ng Diyos yung dagat at dumaan sila. Ito ho, kailangan muna silang humakbang at paghakbang nila doon pa lamang makikita yung pagiging tuyo ng lupa. Magkaiba ho. Pero the same God. Ang Diyos noon at Diyos ngayon ay gumagawa ng himala. Amen. Iba't iba ang pamamaraan, pero mga kapatid, the same siya na gagawa ng himala. Anong kailangan po natin? We need to take the step of faith. Amen. Mabait naman ng Diyos, edi hindi na ako mag-apply. Pagka gusto niya talaga akong matanggap sa trabaho, edi tatawag yung kumpanya sa akin. Ayaw. Ay, paula rin naman ako ng Panginoon. Pagka hindi, sabi naman niya, pagka tanda ko, ay hindi naman niya ako pababayaan. Hindi, magpapabaya na lang ako sa buhay ko ngayon habang bata ako. Lulustayin ko lahat para... Hindi, di ba? Yung Bible is teaches us the wisdom of savings, of preparing for our future. Amen. That the provision of the Lord na binibigay sa atin ay hindi lamang para ngayon, kundi para sa ating future.
Kasi may panahon na ang mana ay good for 2 days sa panahon ng Sabat. Take a step of faith, mga kapatid. Hindi ay, pauon na rin naman ako ng Panginoon. Sige, mag-ano na lang ako, kaw na lang ng paa ko sa tubig. Ganun. At baka dumating ang ano. Hindi po, mga kapatid. No? We need to take the step of faith. No? Patatawarin naman ako ng pinagkautangan ko, hindi na ako magpapakita. And there are times na yun ang ating dagat na kailangan nating harapin. Magpakita ka lang at baka mabago ang isip. No? We need to step. Makiusap. Humingi ng tawad. Or kahit sa relationship. Kapag sinarado natin ang ating sarili at hindi tayo nag-take ng step, sabihin mo, sasagutin ako niyan kahit. Hindi ko lang kaso yan. Dapat hapon ako na hindi ka nanligaw, hindi ka So mga kapatid, no? Mga kapatid, there are times that we need to get out from the prayer room and get into action. At nakikita natin yan sa Panginoon. Alam niyo po ang Panginoong Jesus. Wala ho kayong mababasa na nanalangin ng Panginoong Jesus para pagalingin ang isang tao. Matthew to Book of John, hindi ho siya nag-pray para sa may sakit. Si Jesus Christ. Nabasa niyo ho? He will always command, be healed. O gumawa siya ng putik, nilagay niya. Tumayo ka riyan. Di ba? Pero kaya siya nananalangin. Nananalangin siya bago pumutok ang araw. Nakikipag-ugnay siya sa Panginoon bago pumutok ang araw. Kaya paglabas niya doon sa prayer area niya, alam niya na yung gagawin. At yun po yung makikita natin kay Jesus Christ. Kakaiba doon sa mga apostles, di ba? May pagkakataon na nangyari yun kay John at kay Peter and John. No? Silver and gold we have none, but such as we have, we give unto you in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Nag-command sila. No? Nag-command. No? But in latter days na, pagka ano na, tumawag na ng matatanda, ipanalangin. No? Now, it depends sa inyo. Kung kayo po ay inililid ng Panginoon na utusan, utusan ninyo. Ngayon, wag po kayong humingi ng awa pagka kaharap nyo ay demonyo. Ang demonyo, inuutusan, pinapalayas. Pagka kaharap nyo ay demonic, wag po kayong magsara ng mata. No? Kasi baka sampaling kayo dyan eh. Tapos, utusan ninyo na iisa yung utos. Kasi iba, tinatalian kita, pinapalayas kita, pero tinalian, paano nalayas? Nakuha natin, yung taking a step of faith, alam mo na yun ang pinagagawa ng Diyos sa'yo, and then you're taking a step of faith. Nakuha mo natin, mga kapatid. We need to take a step of faith. Wala akong instant na kahit ang mga alagad na naghahanap sila ng pambayad ng tax, ano sabi ng Panginoon? O pumunta ka, manghuli ka ng isda, kunin mo doon yung, di ba? Nakuha natin? Hindi bumagsak yung pera sa kanila eh. Anong ginawa nila? Ang huli ng isda, at doon sa bibig ng isda, merong pera. They took a step of faith.
Ang pananampalataya po, hindi lamang laging panalangin. Merong pagkilos. Merong paggawa. No? At makikita ho natin doon, pagka umapak ho yung mga pare, yung mga saserdote, yung inaapakan nila ay nagiging tuyo. At makikita rin natin dito yung principles ng leadership na ikaw muna bago yung iba. Huwag mo sabihin, sumugod kayo. Tapos ikaw nagdurusa. Yung modeling, yung followership. So, ano yung 5 bagay? Be consecrated, meaning we are consecrated. Kaya yun po ang number 1 eh. Kasi hindi ka makakapag-step ng faith kung hindi ka consecrated for God's purpose. Pag ang mind mo ay hindi ka 100% you are for God, you will not take a step of faith. Ang sabi ng Panginoon, pagka may problema, pagka mayroong krisis, yung mga wolves o yung mga false leaders, ang gagawin ay tumakas. Di ba? Ang gagawin niya tumakas. Pero dito makikita natin, ang nag-take ng step of faith first ay yung mga priests, the spiritual leaders. They are the one who took the first step. At pagkatapos yun, sumunod na yung buong bansa. Why? Because they are consecrated for God's service. And they are heeding and hearing instruction from God's ordained leader, which is Moses. And they listen to God's word. Kaya, pinakahuli, ay kita natin, they were able to take the step of faith. Dahil pagka hindi ka sold out sa Panginoon, at hindi ka saturated ng Word of God, kung saturated ka ng wisdom of this world, like makikita mo yung tinatawag na complaint, makikita mo yung tawag ng unbelief. Ano ba mangyayari? Diba? Kahit sa pagkakaloob eh. Kahit sa pagkakaloob. Diba? Pagka meron kang unbelief, hindi ka magkakaloob. Bakit? Kasi ang tingin mo, ikaw ay nawawalan. Pero pagka ikaw ay sold out kay God, you are consecrated for God, you think of everything that is in you belongs to God. That's the difference. Magkaiba yun. No? Ang kaibahan ay ganito. Pagkakaisipan mo, ako'y magkakaloob para tulungan ang Diyos, ikaw nagmamay-ari. Ikaw nagmamay-ari. Pero kung ikaw ay nagbabalik, alam mo, Panginoon, ito ay bagay na galing sa iyo at ang parte ay binabalik ko para sa iyo. Dahil hindi naman talaga ito sa akin, dahil ang lahat ay sa iyo. Amen. Yun po yung kaibahan nun, to be consecrated to God. Yun po yung kaibahan na you are filled with the Word. Yun po yung you are stepping in faith. Diba? Nag-i-step ka ng faith dahil alam mo na pagkatapos mong ma-fulfill yung first, na ang Diyos ay first, lahat ay blessed. Like yung 10% is for God at yung 90% ay blessed. It's blessed. No? At totoo yun mga kapatid. No? At sa maraming pagkakataon, nag-usap kami ni Liz noon. No? Yung full-time pa sa work,
nag-work pa ako no. At nung kami, nag-time sa ministry, parehas lang naman. Pero hindi parehas ang pera. No? Noon I'm earning above the minimum. And then, yung nag-full time ka, yung one day mo, na kinikita doon sa secular work, ay matatanggap mo, good for 1 month na. At paano ka magwa 1 plus 1, mag 2 plus 2? Hindi ka gagamit ng math. But you have to step, pay. Amen. At kung nag-step ka ng faith, saka mo makikita yung mga himala ng Panginoon. Hindi mo makikita ang himala ng Panginoon pag hindi ka nag-step ng faith. Hindi mo makikita yung pagtigil ng mga kaparaanan ng kaaway para ka hindi makapasok sa promised land mo. Yung kaparaanan dito ay yung baha. At kung titingin ka lamang sa baha, manghihina ka. Pero kung titingin ka sa Panginoon, makikita mo walang imposible sa kanya. Amen. And we step by faith. The righteous shall live by faith. Kaya nga po tayo, hindi na po belong to the world. We belong to Christ and His Word and His Kingdom. At lahat sa atin ay para sa Kanya dahil lahat naman ay galing sa Kanya. Yun po yung kaibahan na hindi mo maunawaan ng tao na unregenerated, na hindi po na born again. Pero pagka naranasan mo yung himala ng Diyos sa buhay mo, naranasan mo yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa iyo, nakita mo na pinatawad ka ng Diyos sa lahat, at nakita mo na ikaw mismo, na hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, binago ka ng Diyos. Ikaw ang pinakamalaking himala na nangyari. Makikita mo, lahat ay madali na lamang. Bakit? Dahil ikaw mismo ang naging patotoo ng nabuhay ang Diyos. Kayo po ay panandaliang tumayo, tayo po ay manalangin. Panginoon, kayo po ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. Panginoon, maraming baha sa buhay, Panginoon. Ang iba ay binabaha sa problema sa pinansyal, sa problema sa relasyon, maaring sa pangarap at takot, O Diyos. But Lord, I pray na kayo po, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa. Kayo po ang gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Na maitalaga namin ang aming buhay sa iyo. That we will live a life consecrated, O Lord. Salamat po, O Diyos. Salamat at pinili mo kami. Salamat at tinawag mo kami. Panginoon, turuan niyo kami na lumakad, umakbang sa pananampalataya. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.